Magandang gabi po sa inyong lahat mga kamatyas. Nandito pa si Coach sa probinsya ng Panay Island. Umiikot po kami. Ngayon ay nasa Capiz naman. Okay, i-analyze natin itong napending nating bakbakan nila Pragnananda at Wesley So. Ayan, at congrats kay IM Daniel Quezon nga pala ha. Okay, so pasadahan natin ito at para malaman natin kung ano nangyari at mamaya po pakita ko sa inyo ang standing nila after round number 5, rest day kahapon at mamaya naman ang kanilang live round number 6. Ang ginawa ni Prag nag E4, E5 si Wesley, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Gyoko Piano ang lumabas at nag C3. O normal na yan, Knight F6 develop, D3 depensa at nag D6, nag Bishop G5. Yan po ang nauuso ngayon na linya sa level nila. Kasi dati H3 o kaya Castle o kaya Knight BD2. Pero ngayon, pag walang H6 ang black, nagbi-bishop G5. Yan ang pinapauso nilang linya. H6, pero nagbi-bishop H4 lang. Kasi ang bishop po hindi basta-basta pinagpapalit sa knight. Lugi pagkaganyang sitwasyon. Kaya maintain lang ang pin bishop H4 at dito nag-A5. Para naman wala ng B4 at the same time kung magdi-D4 atakihin mo ng bishop ay meron ng safe na tataguan sa A7 square. At ang ginawa dito, nag-knight BD2, bishop A7, at nag-castle, G5. Ayan, hinabol na ni Wesley. Kumbaga, ano ba talaga gusto ng bishop mo? Bishop G3 at nag-castle. Yun nga lang po, no, sa isang banda maganda yung G5 dahil yung bishop ay naging bad sa G3. Kulong na kulong, napakasikip ng galawan. Yun nga lang, syempre, kompormiso pa rin dahil yung iminove na G5 ay shield pa rin yan ng Black King. Baka mamaya biglang sumabog yan. So yan din po ang risk. Nag-A3 dito si Prag para with the idea to play B4. Yan. At nag-Knight H7. Ayun. Ano plano ng Knight H7? Mamaya titira na ba ng F-pawn? Pero nakapin pa. Siguro iilag muna King G7 before F5. At dito nag-King H1. Nakiramdam lang muna si Prag. H5 yun pala ang isa sa purpose din ng Knight H7 mga kamatyas. Para maka H5 at hindi magkaroon or hindi na free pawn kasi naka Knight H7 eh. So may sinasaalang-alang yung H5 eh, yung free pawn sa G5. So H5 with the idea to play H4, kukulungin ang bishop at dito sinabayan ni Prag. Nag-bishop G4 pin si Wesley pero hindi nagustuhan ng computer engine mga kamatyas. Bad move daw. Ang gusto ng computer dito ay push G4 tapos pag nag-Knight H2 then King G7 followed by F5. Yan po ang mga nakikita ko ditong magandang gagawin ng black. Pero balik tayo. Ang ginawa ni Wesley, nag-bishop G4, kumapture sa G5, nag-Knight E7 muna. Ayun, pinahinog muna yung pawn G5. Hindi niya muna binawi. Queen E1, ilag na si Prag sa pagkakapin. So, depensadong buo ang pawn sa G5. Nag-Knight G6. Ayan na, with the idea to play Knight G5. Pero nag-D4 dito. So, merong kagad pambasag. May tempo pang iintindihin si Wesley sa kanyang pawn E5. At dito nag-Rook E8. Dinipensahan lang. Queen E3, yan ang problema. Dahil nga po ang bishop na stop ang kanyang diagonal. Naka Queen E3, nakayapos or nakayakap sa pawn G5 na tanong papaano mababawi ang sinacrifice sa pawn ni Wesley. King G7 at dito nag-Rook E1. Dinala na ni Prag lahat ng forces niya sa sentro and nag-Queen E7. Simpleng angat pero ang gusto ni Wesley dito ay syempre yung passive rook na hindi nagagamit sa A8 ay magamit niya at some point. Queen E7, simple development, additional support din sa E5. Pero bad move na naman mga kamatyas. Ang gusto ng computer ay basag na F6 na kapag kinapture then Queen takes F6. Yan ang preferred ng computer dito. Oo nga. Kasi ang malakas dito yung lundag ng knight going to F4 followed by knight G5 etc. etc. May mga H4 pang paparating. Then Rook H8, mga ganun-ganun na atake. Ang ganda ng nakita ng computer, no? Pero balik tayo sa Queen E7. Sumimpling kunat ang laki ng nilamang at dito natumbukan ni Prag ang good move. Knight H2, piling-pili po ang tira na yan. At dito nag H4, sumabay ng atake si Wesley. Knight takes G4, kumapture sa bishop
at nag-knight F3 para wag bumagsak ang pawn G5. Nag-rook H8, syempre nandyan po ang king. King G1, force move naman yan, kailangan umilag. Nag-E takes D4, C takes D4, at dito nag-knight to E5. Okay, knight E5. Threat ang bishop, threat ang knight, so hindi pwedeng capturein po, no, nakapin. Nag-knight G takes E5, D takes E5, knight takes E5, at nag-knight takes G5. Okay, knight takes G5, nag-queen takes G3, so may pressure. Grabe po ka-expose talaga, losing na losing si Wesley, kitang kita po. Rook A F8, at dito nag-rook D1. Ayun, good move to support the bishop D4. Ayan. Okay. So para po inyong maintindihan mga kamatsas, why not bishop takes D4? Libre yung pawn. Ayan, pasensya na po, nakalimutan ko, no. Meron kasing knight takes F7. Hindi makakapalag ang knight dahil nakapin nga. Malaking disaster, kapahamakan po sa posisyon dito ni Wesley. Okay? Balik tayo, kaya dito nag-rook A F8 muna siya para depensahan ng pawn, at nagkaroon naman ng pagkakataon si Prague na depensahan din naman ang pawn niya sa D4. At nag-F6 paalis, knight F3 balik, rook H5. Ayan. So hindi lang yan dumidepensa sa G5, kundi may paparating din na silent attack na may threatening mate sa H1. Kinapture kagad ni Prague, na pressure si Prague doon sa pagkakaangat ng tore. Ang correct play po dito ay rook Fe1 lamang. At kung pagpalagay ng mag-rook Fh8, magkiking F1, takbo kagad. At kapag nag-rook H1 check, takbo, king E2. So, rat-ratin natin sandali mga kamatsas. Queen E4 check, king D2. Rook takes E1, rook takes E1, and queen G6, and my queen takes C7. Yun lang mga kamatsas. So, sakto pa rin, tagilid pa rin ang black dito dahil sa pagka-expose ng black king. Kulang ang shield eh. Pero balik tayo mga kamatsas, kinapture kagad ni Prague eh. Medyo gumanda pa ang kapalaran dito ni Wesley. At nag-queen E5 check, good move. So, sinamantala ni Prague, no? Advantage pa rin naman siya. Takes. Yun nga lang. So, opposite colored bishop pa rin yan. And yung bishop ni Wesley kahit papaano nakapag-provide din ng pressure sa F2, hindi rin biro. nag-G4. So, threatening rook takes pawn. At dito, nag-rook D7 check, king H6. At nag-G3 muna. Okay, at nag-rook takes E5 na. Okay. Kaya po nag-G3 kasi ang black ang magpupush G3, makukompromiso yung pawn sa F2, makukuha dahil sa talas ng bishop sa A7. At dito, nanginain si Prague. Bahala ka dyan. Rook takes E4, rook takes B7, at nag-bishop C5, umilag. Nag-bishop to F7, at nag-rook E2. Ayan, pressure sa F2, sa B2, at nag-king G2. And bad move by Prague. Dapat daw po ang tira ay rook C7 lamang. So, balik tayo. King G2, bishop D4, rook D7, at nag-rook D2. Another good move by Wesley. Ayan, medyo nakabawi-bawi siya dito sa endgame part na ito. So, bakit naman hindi pwedeng capturein ang pawn sa B2 para mas maliwanag po? Meron kasing rook H1 check na didelikado. Pag nag-king G5, rook H5 check, king F6, and rook H6 check, king G5 ulit, rook G6 check, king F5, and rook A6. Ayan. So, medyo matagal-tagal pa naman, pero syempre, intuitively, sa pakiramdam po, hindi na nila pinasok. Hindi na pinasok dito. At nag-rook dito lang si Wesley. Malakas ang pakiramdam niya, no? So, B4, A6 B4, A6 B4, and nag-rook B8 dito. Ayan, rook B8, bad move ang ginawa ni Wesley. Dapat daw po ang tira ay king G5 lamang. Okay, so medyo mahirap na po makita yan, yung mga ganyang kunatan. Balik tayo sa rook B8 na ginawa. And nag B5, king G5, rook D5 check, good move, king F6, and bishop H5. Tingnan nyo po kung paano simutin ang mga pawns dito ni Wesley. Rook G5 at nag king F6,
Rook G6 check, King F5, Rook takes G4. Tingnan nyo po, ubos na ubos ang pawns dito. Rook takes B5, pero hindi nawawala ng pag-asa si Wesley. Tuloy pa rin kasi nakikita ni Wesley na yung pawn sa F2 pwedeng makuha. At the same time, opposite colored bishop pa rin. Marami po kasi mga tabla-tablat draw tricks or drawish tricks sa mga opposite colored bishop. Bishop G4, ayun, yun lang kasi hindi rin natutumbukan dito ni Prague ang accurate. Bishop E2 raw ang tira dito. Oo nga no, hindi pwedeng capture and beat, hindi naman ang bishop. Balik tayo sa Bishop G4, nag-Rook to B3. Ayun, mali rin ang ginawa ni Wesley. Dapat daw po ang tira ay Rook B4. Grabe, ang hirap ng timplahin yan. Ang hirap ng unawain bakit Rook B4, mga ganun-ganon. So dito po naging H3 si Prague at ayun, hindi rin niya ma-sustain talaga yung lamang ng position. Bishop E2 pa rin ang sinasuggest dito ng computer engine. So balik tayo dito sa King H3, Rook B, B2, nag-Rook F5 check, King G6, at nag-King G2 bumalik para depensahan and nag-Rook to B6. At nag-Rook D5 pin, Rook B, B2, nag-Bishop to E2, at nag-King F6, Rook E1. Yan, okay? And nag-Rook A2, nakiramdam lang, King F3, naku po. So may depensa na yung bishop at nag-King G6 dito si Wesley. Another bad move. Kapansin-pansin po no, daming bad moves sa lumalabas sa kanilang dalawa. Dito raw ang accurate ay Bishop B6. Pero ang hirap makita. Yan na po yung limitation ng human nerve, human eye sa computer, no? Compared sa computer moves. So Rook D6 check, di ba? Hindi na nagkakatamaan eh. King G7, Rook D7 check, King F6. At dito nag-Bishop C4, pinakapture na ni Prague yung pawn F2, pero nag-Rook A5 lang. Kasi pag kinapture to, aangat lang, no? So may tempo hang threat pa dun sa Rook A2. So nag-Rook A5 muna, nag-King G4, at dito ay nag-Rook G5 check, King H4, at nag-Rook E5. Hamon ng Rook to Rook, tinanggap naman ni Prague, takes, King takes. So 2 pawns, maliwanag po ang lamang dito ha. 2 pawns yan. F4 check, King F5 at nag-King H3. Nag-Bishop C3, Rook to Rook, hamon, pero nag-Rook F7 check dito si Prague. Ayun. Kasi po dito mga kamatsas, kung ang gagawin ay kakapture dito sa Rook, Bishop takes, tabla kagad. Bishop D3 check, pupunta lang po yung King dyan at mahihirapang makaprogress yan. Yung 2 connected pass pawns na yan. So tabla po, opposite colored bishop yan. Theory yan sa ganitong klaseng endgame. Kaya ang ginagawa dito talaga hanggat maaari, mapanatiling buhay ang tore hanggat maaari at wag i-exchange. King E4, King G4 at nag-Rook G2. Grabe. Survival mode dito si Wesley. Rook D7 with the threat of Bishop D5 check. Lalansiin pero medyo maliwanag po ang mata dito ni Prague. Hindi nalalansi. Nag-Rook D3, Bishop E1, threat sa G3 at nag-Rook B3, maintain lang. King D4, Bishop A6, nag-Bishop F2, Rook F3, nag-Bishop E1 at nag-Bishop B7, Rook H1, King F5. Ayun na, bad move si Prague. Ayun, dapat daw ang tira dito, push F5 na. O, di ba? Losing si ang daming pagka-losing. Pagka nakalusot pa si Wesley, kumbaga sa pusa, mga kamatsas, may 10 buhay ang tawag nila dito. Grabe, ang dami niyang pagkakataon na talagang hukay na. O pero tumitira, binubuenas pa siya dahil ang mga tira ni Prague medyo nababad move pa eh. Rook H5 check, King G4, Rook H7 at nag-Bishop A6. Rook G7 check, King H3 at nag-King E4. Okay, napaka-aktibo naman. Sobrang aktibo ang King ni Wesley. Gitnang gitna. King G2, Rook D7 para may mga panggulo check. At nag-Rook F1, Bishop D2, nag-Rook B1 at nag-Rook E7. Ayun, nabad si Wesley na naman. Dapat daw ang tira ay Rook D4. Wala, mahirap na makita yan mga kamatsas. Mahirap nang maunawa sa human side. Rook B3, Rook C7, nag-Rook B5, check dito sa E5, Rook E7, at nag-Bishop C8, Bishop E1. Grabe, nasa 82nd move na sila.
mag-iisandaan na. Rook B1 at nag-bishop D2, Rook A1, nag-Rook C7, ang daming tiro. Rook A4 check, King E3, Bishop F5, at nag-King E2. Yan pala ang technique. Kahit 2 pawns down ka, basta aktibo lahat ang pyesa mo, centralize lahat, may chance pa rin maka ganyan-ganyan pa oh. Rook E8, Rook C3, nag-Bishop G6, King D2, at nag-Rook D8 check, King E1, nag-Bishop D3, at nag-King D2, Bishop B5 check, King E1, at nag-Bishop D3 ulit, nag-King D2. Naku po mga kamatyas, ang dami. Bishop F5 check, King E1 ulit, Bishop G6, nag-Rook A3, abang-abang lang si Wesley. Hindi makapush yung pawn G3 ano? Rook D6 at nag-Bishop C5 threat sa torre, Rook D5, Bishop E3 at nag-King F3, Bishop D4 check. Ayan, ika 97th move na ito mga kamatsas. At nag-King E4, ayun. Dahil sa kakulangan ng oras, medyo napabilis ng tira si Prague. Blanderatius ang King E4 mga kamatsas. Ayun, at natirahan lang ng Bishop B6 and nag-G4, yes, nakapush nga pero King F2. Ang galing ng endgame na to. Sabay pupunta dyan sa G3. F5, Rook A4 check, King E5 at nakuha yung pawn sa G4. Ayun. Nakapingas. Okay. So lampas na po. Ika 101st move na to. Bishop E8, King E3. Tuloy pa rin. May isang pawn pa rin kasi. Bishop C6, Rook D4 at nag F6, Rook takes D5. King takes D5 at nag-Bishop D8. Ayun, habol. F7, persado na i-push yan, Bishop E7. Ayun, kung magki-King E6 po ay maintain lang ang Bishop diagonal dyan, A3 to F8. Kaya ginawa dito parang joke-joke na lang. Pinromote na lang ng Queen at kinapture ni Wesley. Tabla. Ayan, parang pusa siya dito. 10 buhay na gamit. Ganun po yun mga kamatsas. Ano? Sabi nila 10 buhay daw ng pusa eh. Grabe, ang daming losing moment ni Wesley So pero nakalusot po sa peligrong mga positions. Sa bagay, ang kagandahan lang, lamang siya sa oras. No? Kasi kung medyo dihado pa siya sa oras, wala na. Tutuluyan siya ni Prague. Okay, at ang kanila pong standing, silipin natin ang standing nila after round number 5. Nangunguna si Perusia at pumapangalawa po si Wesley So. Ayun, with 3 points. Okay? Huwag kayong mainis sa tabla niya ha. Second place po si Wesley ngayon. 0.5 behind lang kay Alireza Perusia. At si Perusia na ang mamayang kalaban niya sa round number 6 mga kamatsas. Aabangan po natin ang matinding resulta. Comment po kayo sa section below. Kakayanin ba ni Wesley itong si Perusia na leading ngayon? Sinusuki na niyan si Wesley ha. Etong mga nakaraan po tinatalo ni Perusia si Wesley. Sige po, comment po kayo, malaya po kayong maglabas ng inyong mga opinion, suggestions. Huwag lang pong mag-aaway sa comments ha. May mga nag-aaway sa comments. Dapat bigayan lang po tayo. Dapat magkasundo tayo, magkakampi tayo. Huwag tayong mag-away-away. Okay po mga kamatsas, comment lang kayo. Lalampasan ba? Kaya ba ni Wesley maipanalo kay Perusia? Tabla ba or matatalo pa rin? Dahil alam nyo naman ang kontrapelo parang nababalahibuhan tuwing kaharap niya ang kalaban. Merong ganun eh, di pa nagsisimula parang kinakabahan eh. So ano po sa palagay nyo? Palawakin nyo po ang pakiramdam nyo, ang inyong insights dito sa magiging match Wesley So and Alireza Perusia. Maraming salamat po mga kamatsya sa inyong matyagang panonood. Sana po natuto kayo at muli po this coming September 23, God willing, ay magsisimula na po ang ating online group trainings. Beginners, Intermediate, and Advanced. Join na po kayo. Ang details ay posted lang po sa ating Facebook page Kamatsas. Ganun din sa ating YouTube community tab. Nandun lang po ang details. Click nyo na ang Google form para makapag-register na kayo. Konti na lang po yung slots na natitira. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.